Magandang umaga po sa inyong lahat. Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! I'm doing that because today is the feast day of the Santo Niño. This happens every third Sunday in January. We were given a special permission by the Vatican for the celebration of the feast of Santo Niño. Santo Niño tungkol sa pagkabata. Ang tanong natin, ano bang matututunan natin sa bata tungkol sa ating pananampalataya? Anong leksyon ang sinasabi sa atin ngayon ng kapistahan ng Santo Niño? Alam mo, isang kustombre ng bata na natatandaan ko ay yung aking pamangkin nung siya'y infant pa lang. Pag lumalapit ako sa kanya at binibigay ko yung daliri ko, automatic, kahawakan yung aking daliri ng mahigpit na mahigpit at hindi niya bibitawan. Naranasan niyo na ba yan? Na yung infant, pag binigay yung daliri niyo, hahawak sa iyo at ayaw kang bitawan. Naranasan niyo yan? Hindi niyo naranasan? Hindi ba kayo lumaki? So, mahigpit, automatic. Hindi ko naman tinuruan yung infant na humawak, pero parang matik sa kanya na humawak. Ito pa, yung aking pamangkin na sa US pinanganak, doon lumaki, ngayon dalagitan na ngayon, no? I remember we traveled from Salt Lake City to San Francisco. And siguro yun mga 400 or 500 miles. So mga 600 to 700 kilometers. 14 hours of long drive. And it was my sister, the mother of si Jacqueline, yung pamangkin ko. The mother was Mia, my sister. She was the one driving, no? She was the one driving. And then all of a sudden, yung aking pamangkin si Jacqueline, she cried. Nagtantrum. Sabi niya, Mommy, Mommy, Mommy. And then Mia asked her, what do you want? Are you hungry? Habang nagdadrive siya, no, I'm not hungry. Pero continue pa rin yung pag-iyak ng bata. Mommy, Mommy, are you hungry? You're not hungry. So what do you need? You want your toys? Your toys are with you there in the seat. Kailangan ko Englishin kasi Inglesera yung Jacqueline no? Okay lang ba? O Tagalogin ko na lang, no? So sabi ni Jacqueline, no, Mommy, I don't want food. I don't want my toys. So what do you want? And so Jacqueline said, Mommy, please carry me. Huh? Carry me. And then Mia, the mother, said, I cannot carry you. You see, I am driving. No, Mommy, please carry me. So ang ginawa ng aking kapatid na si Mia, while driving, nilagay niya sa likuran yung kanyang kamay at nag-holding hands sila. Nung nag-holding hands na sila ng kanyang anak na si Jacqueline, tumigil na sa pag-iyak. And that's one memory of a child that I still carry with me. Yung kumakapit, yung humahawak. At pag ang bata ay nakahawak na sa mga taong gusto nilang hawakan o mapagkakatiwalaan, nananahimik na sila. Payapa na sila. Tama? Di ba? Ang bata, hindi yan nahahawak sa tao hindi kilala. Ha? Kasi hindi sila mapapanatag dyan. Pero pag yung tao pinagkakatiwalaan nila at alam nilang masasandan na nila, magulang, kapatid, or family members, they will hold on to them. Magpapakarga, magpapaalaga. Ha? Kaya kung di ka niyayakap at hinahawakan, ibig sabihin yung taong yan, hindi ka pinagkakatiwalaan. Biro lang po, no? And I think this imagery is the lesson that the feast of Santo Niño wants to tell us. Sabi sa ating gospel ngayon, kung hindi kayo maging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Paano ba maging bata para makapasok sa kaharian ng langit? Ito yon. Ang ating pananampalataya ay dapat marunong kumapit sa Panginoon, no matter what. Ang ating pananampalataya dapat laging kapit kay Lord. Remember that woman bleeding for 12 years in the gospel? And she lost all her fortune. She lost money already. Going from one doctor to the next, and hindi siya gumagaling. She was already suffering. Wala na siyang malalapitan. Meron siyang isang pinangahawakan. Ano yon?
Nung makita niyang si Jesus ay dumadaan sa kanilang nayon, sabi niya, "If only I could touch the tassel of His cloak." Kung mahahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus, gagaling ako. Yun na lang ang kanyang pinangahawakan. At anong ginawa niya? No? Quietly from behind, hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus. At lumingon si Jesus at sabi sa kanya, "Woman, your faith has healed you." Gumaling yung babae hindi lang dahil nakita ni Jesus na may karamdaman siya, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Your faith has healed you. At anong klaseng pananampalataya? Meron yung woman bleeding for 12 years. Isang pananampalataya na marunong kumapit sa Diyos. Kwento na isang parish priest, may lumapit sa kanya isang parishioner, isang nanay, iniwan ng kanyang mister. Nagkasakit ang kanyang anak, nawala ng trabaho, talagang problemado. Kwento ng parish priest, this woman was full of problems. And then one day, she knelt down in front of the image of the Santo Niño, praying this way, "Poong Santo Niño, wala na akong malalapitan, kundi ikaw." At nagdasal siya. The next day, hindi naman kagad nawala yung problema niya. Pero may bago. This time, hindi siya bumitaw sa Santo Niño para magdasal. And this time, she felt she was not alone in her problem. And little by little, as the days went by, ang kanyang problema ay unti-unting naibsan. May mga family members na tumulong, may mga neighbors na tumulong hanggang wala na ang problema. Anong kaibahan? Meron siyang pinanghawakan, ang paghawak sa Panginoon, sa Panginoong Santo Niño. So this is the lesson of the Feast of the Santo Niño. If you want to have deep faith, learn how to hold on to the Lord. Matutong kumapit sa Panginoon. At si Jesus sa kanyang buhay, makikita nyo, kumapit siya sa Diyos Ama hanggang katapusan. Remember when He was dying on the cross, anong kanyang panalangin? "Father, into your hands I commend my spirit." Sa iyong mga kamay, aking Ama, inihahabilin ko ang aking espiritu. Pagkapit yon sa Diyos Ama. Sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, hindi siya humiwalay sa Ama, kundi kumapit sa Diyos Ama. "Into your hands I commend my spirits." So ito yung leksyon ng kapistahan ng Santo Niño. Kapit lang kay Lord, no matter what. Sa gitna ng suliranin, sa gitna ng dagok ng buhay, pagpanahon na napakadilim ng ating buhay, walang iba tayong gagawin kung wala na tayong malalapitan, kundi kumapit sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang poong Santo Niño.